Hello! Welcome to AB's Vlog! For today's video guys, ito po, magluluto tayo ng ginisang ampalaya with itlog. So ito po yung ating mga sangkap na gagamitin guys. Napaka-konti lamang, meron lang tayong ampalaya, 4 na itlog, kamatis, asin, paminta, and magic sarap. Syempre, hindi po yan sponsored. So dito guys, ayan, kita nyo naman, batak na naman ang braso ng lola nyo. Maghihiwa lamang tayo ng ampalaya guys. Syempre, hahatiin muna natin yan. 3 piraso po pala yung ampalayang gagamitin natin sa araw na ito. So, ayan. Tsatsagaan nating hiwain yan sa gitna. At kung nakikita nyo po guys, medyo hindi na po ganun ka-fresh yung ating ampalaya. Pero go lang. Masarap pa rin yan for the later. So, ayan. Hiwa-hiwa. Hiwa sa gitna, dulo sa dulo. Ayan, para nang sa ganun guys, kaya hatiin natin siya sa gitna dahil tatanggalin natin yung buto niyan. Syempre, hindi naman po natin yan isasama sa ating pagluluto. At gagamit tayo ng kutsara para mas mabilis yung pagtatanggal ng buto sa gitna ng ating ampalaya. So, ayan guys, kudkurin lang natin yan. Kudkud lang ng kudkud para sa ekonomiya. So, ayan, malapit na tayong matapos guys. Nakakaisa pa lang pala tayo. Meron pa tayong 1, 2, 3, 4. So, i-fast forward na natin yan. So, isa na lang yung ating kukudkurin dito guys. Ayan, kung nakikita nyo, napakalinis na po ng gitna ng ating ampalaya. Wala po talagang butong natitira dyan. So, ayan, napakatyaga kung magkudkod niyan, guys. And then, syempre, hihiwain din natin yan. Yung paghiwa ko pala dyan, guys, is sakto lang. Hindi yung makapal, hindi din yung sobrang nipis. Para nang sa ganun, hindi naman po yung sobrang alat ng ating ampalaya. Ayan, hiwa, and then, bigla akong naalala, kailangan ko pala munang maglagay ng tubig dito sa ating Tupperware. So, maglalagay lamang tayo ng tubig dyan, guys. Kalahating Tupperware, pwede na po yan. Sapat na yan para sa ating ampalaya. Pagkatapos po natin lagyan ng tubig yan, guys, maglalagay din tayo ng asin. Yes, guys, maglalagay po tayo ng asin dito sa ating tubig. Siguro mga 3 teaspoon or tablespoon, yung mga ganun lang guys karami yung ating ilalagay dyan. So, back to hiwa na naman ang lola nyo. Hiwa-hiwa na naman tayo, pero yung ating hiniwa, ilalagay na natin diretso dyan sa ating tubig na merong asin. So, eto guys, hiwa. Syempre naman guys, ipa-fast forward din natin yan kasi baka abutin tayo ng ilang oras sa paghihiwa pa lang, no? So, ayan, patapos na tayong maghiwa dyan guys, and lahat is ilalagay na natin dito sa ating tubig na may asin. So, after pala natin maghiwa ng ating ampalaya guys, isi-set aside muna natin yan kasi susunod naman nating hiwain itong ating kamatis. Ayan guys, nag-iisang kamatis lamang po yung ating gagamitin. So, alam nyo naman po guys, ang mahal po ng kamatis ngayon, no? So, ayan, okay na yan. Basta may kamatis, go na yan. Ang importante, masarap yung kalalabasan ng ating pagluluto. So, ayan, hiwa. Walang katapusang hiwa yung ating ginagawa dito guys. Nang sa ganun, ma-achieve natin mamaya yung ating masarap na ulam. Ayan, hiwain lang natin ng pahaba and then isisit aside lang ulit natin yan. Syempre, isusunod na rin natin itong ating sibuyas. So, napakalaki ng ating sibuyas guys. Kalahati lang po yung ating gagamitin dyan. So, ayan, babalatan lamang natin and then hihiwain lang din natin ng hindi kanipisan, hindi rin kakapalan. Ayan, ingat-ingat lang po sa paggamit ng kutsilyo guys, baka masama yung ating daliri. Dobling ingat po lagi kapag naghihiwa tayo or gumagamit tayo ng mga matatalas na gamit sa kusina. Ayan, set aside lang din natin yan and isunod na rin natin itong ating itlog. Yes, 4 na pirasong itlog yung ating ilalagay dyan guys para naman mas masarap, hindi bitin sa itlog yung ating ginisang ampalaya. Ayan, lalagyan lang din natin ng konting paminta, konting asin, and syempre, hahalu-haluin lang natin yan guys. Oops, lagi ko pa palang pinapaalala sa inyo guys, nasa inyong, depende po yan sa inyong panlasa kung gaano po kadaming asin at paminta po yung inyong ilalagay. So, dito naman guys,
Yung gagawin natin dito sa ating ampalaya is pipigain lang natin siya. Pipigain lang natin siya hanggang sa mabawasan lang yung pait ng ating ampalaya. Yes guys, alam ko yung iba dyan sa inyo nagsasabi na, uy, bakit nyo ginagawa yan? Andyan nga yung sustansya sa katats ng ampalaya. But then guys, syempre hindi po lahat ng tao is kaya po ang pait ng ampalaya. So, lalo na po pag may mga bata dyan, hindi po lahat ng mga bata is sobrang nasasarapan sa ampalaya, di ba guys? So, ngayon, yung gagawin natin is pipigain natin yan dito sa ating tubig na may asin para kahit papano mabawasan po yung pait ng ampalaya. Nang sa ganun, makakain po ang lahat ng miyembro ng ating pamilya. Syempre guys, 'di ba? Hindi naman lahat po ng tao is mahilig sa ampalaya kasi iniisip nila, ay, ang pait, ayoko nito, ayoko ng ganyan. So yan lamang po yung technique na gagawin nyo guys. So dito naman magi-smash tayo ng garlic. Pagkatapos natin i-smash yan guys, hihiwain lang din natin yan ng pino. So, ayan po ulit guys, yung aking paalala, if hindi po lahat ng miyembro ng pamilya ninyo is mahilig sa ampalaya dahil napapaitan po sila, pwede nyo pong gawin yun guys. Ipigaan nyo, ilagay nyo lamang yung inyong hiniwang ampalaya sa tubig na may asin at pipigain nyo lamang po. For sure, malileser po yung pait ng ating ampalaya. So, ayan guys, nasobrahan na naman ako sa kakadaldal. So, nagpainit na tayo ng mantika. Nang mainit na yung ating mantika, syempre ilalagay na natin yung garlic. Pagkalagay ng ating bawang, so saute-saute hanggang sa mag-golden brown and isunod na rin natin yung ating sibuyas. So, ayan guys, saute-saute lamang po ulit hanggang maluto na rin yung ating sibuyas at isusunod na natin itong ating kamatis. O diba guys, napakadali lamang pulutuin ito guys. So, syempre, bukod sa makakatipid na kayo, meron pa kayong masarap na ulam, masustansya pa. O, ayan, saute-saute lamang po. Antayin lamang po natin na mas lumambot pa po itong ating kamatis and isunod na natin itong ating pinigang ampalaya. So, ayan po siya guys, yung ating ampalaya. Hindi po siya yung nawala po lahat ng pait na ampalaya guys, pero for sure sa mga hindi po mahilig sa ampalaya is makakain nila to or masasarapan sila dito. Kasi pag kinain nila to guys, hindi na siya ganun kapait, na lesser na yung pait niya dahil nga piniga natin siya sa tubig na may asin. So, ayan, paulit-ulit na lamang po yung lola nyo, halo-halo na lang. Haluin na lang natin yan ng haluin and antayin po natin na maluto yung ating ampalaya nang maisunod na po natin yung iba pa nating mga sangkap. Dito guys, maglalagay na tayo ng paminta. Ayan. Kung gusto nyo po, kung mahilig po kayo sa paminta, pwede po kayo magdagdag guys. And syempre, yung ating magic sarap, not sponsored, pero syempre, lagi po namin nagagamit yan sa pagluluto. So, ayan, yung ating asin guys, dahan-dahan na po sa paglagay ng ating mga pampalasa. Katulad po lagi ng aking paalala, nakadepende po yan sa inyong panlasa. Ayan, ihalo-haluin lamang natin at kapag nakikita na natin na medyo luto na po yung ating ampalaya, ilagay na po natin itong ating itlog. Pagkalagay po ng ating itlog guys, konting halo lamang po and syempre, aantayin na po natin yan maluto. Ayan, halo-halo lamang guys. Halo-haloin lamang natin yan. At habang tayo naghahalo ng ating ginisang ampalaya, syempre kami po ulit ay nagpapasalamat sa lahat po na sumusuporta sa aming Momenting Channel. Maraming salamat po sa inyong lahat guys. At kung nagugustuhan nyo po yung aming video, you are free to like, comment, and subscribe po sa aming Momenting Channel. Nang sa ganun po is ma-notify po kayo sa aming mga bagong upload na video. So ayan guys, ayan na po yung ating ginisang ampalaya with egg. Thank you for watching. See you in our next video. Enjoy!